Baka magbago isip. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagkakataong ito na tayo ay muling makapagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, makipagbuklat po kayo dito po sa Luke chapter 24, verses 50 hanggang 53. Luke chapter 24, verses 50 hanggang 53, mga kapatid. Amen. Kung nandyan na po kayo, mga kapatid, ay sundan niyo po ko sa inyong mga mata. Sabi po niya dito, "And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy." Sabihin po natin, great joy. Amen. "And were continually in the temple, praising and blessing God." Amen. Amen, mga kapatid. At dito po sa Psalms 103 verse 1, familiar verse po. Psalms 103 verse 1, pwede pong sabay-sabay tayo, mga kapatid. Sabi niya dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name," mga kapatid. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng Diyos. Amen. Napakaganda ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. At makakaupo na po kayo. Amen. So, ang title po ng mensaheng ito, nagsasabing, "The Power of Praising and Blessing God." The power of praising and blessing God, mga kapatid. Sino pong nagagalak na siya ay nagpupuri sa Diyos? Amen. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating mga puso na i-magnify, purihin ang ating Panginoon lagi-lagi, mga kapatid. So, sa Luke chapter 24, itong chapter na ito, mga kapatid, ito na yung time na aakyat ng ating Panginoon sa langit. Instead na ang mga disipulo ay malulungkot, di ba, kapag minsan na bilang tao, mga kapatid, pag may umaalis, di ba, may nalulungkot tayo. Diba? Mawawala sila. Pero sabi sa salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi naging malungkot ang mga disipulo ng ating Panginoon. Sabi dito sa teksto na ating nabasa kanina, mga kapatid, "They returned to Jerusalem with great joy." Ibig sabihin, punong-puno po sila ng kagalakan, "and were continually in the temple praising and blessing God." So habang yung mga disipulo nakatingala sila sa langit, mga kapatid, may dalawang lalaki na lumapit or nagsalita sa kanila, mga kapatid. Sabi niya, "Ye men of Galilee, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven," mga kapatid. So, ang mga disipulo, mga kapatid, nagkaroon po sila ng hope, nagkaroon sila ng great joy, ng exceeding gladness, mga kapatid. Punong-puno po sila ng kagalakan dahil naniniwala sila na meron po silang matinding ipagkakaloob sa kanila ang Diyos, mga kapatid. Yun ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ganun na lamang yung joy nila sa kanilang puso, mga kapatid. And I believe kung paanong nagsaya, nagsigalak ang mga disipulo, naniniwala ko pati ang mga angel sa langit, mga kapatid, nakikigalak. Amen. Dahil nakita nila ang King of Glory, mga kapatid. Amen. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, kung mayroong joy na ramdaman ang mga disipulo nung pag-akyat ni Jesus sa langit, mga kapatid, ganun din sa pagbabalik ng ating Panginoon. In that day, in that glorious day, there will be a great rejoicing. There will be a great praising, mga kapatid. There will be a great celebration, mga kapatid. Kaya mapupuno po ang buong mundo, mapupuno ang buong langit, mga kapatid, ng pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. The power of praising and blessing God. So kilala natin si David, mga kapatid. Diba? Kilala siya na
Meron siyang talento sa pag-awit, sa pagtugtog, mga kapatid. He is the sweet singer of Israel. Amen. And he wrote most of the Psalms. Alam natin mga kapatid kung gaano siya magpuri sa ating Panginoon. Talagang binibigay niya lahat. Nakakapag-compose siya ng mga awit, mga kapatid, dahil andun yung puso niya na i-adore ang ating Panginoon, mga kapatid. So, sabi ito in Psalms 145 verse 10, sabi niya dito, all thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints bless thee. Sino pong mga saints dito? Amen. Sabi mo sa iyong sarili, I am a saint. We are a saint of God, mga kapatid. And if you are a saint of God, you do not have a right to not praise and bless the Lord. Amen. Kaya it is a command, mga kapatid, ang magpuri sa Diyos. Kahit na minsan, mabigat yung mga kamay natin, mga kapatid, but it is a command to praise the name of the Lord. You do not have the right to not praise and bless the Lord, mga kapatid. Amen. Kaya dapat lang na kahit anong mangyari, anong maging sitwasyon natin, mga kapatid, we are still able to praise Him at all times, mga kapatid. Sabi nga ni David, I will bless the name of the Lord at all times. In good times and in bad times, we will bless the name of the Lord. Amen. Salita yun ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kahit na gaano pa kagandang ating mga kasuotan, kahit na tinawag tayong ligtas na, pero kung hindi tayo marunong magpuri, sumamba sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo matatawag na saint of God. Dahil ang totoong saint of God, marunong magpuri. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Marunong siyang ibigay ang pinakamataas na pagpupuri sa Diyos kahit na anong sitwasyon niya sa buhay, mga kapatid. You are a true saint of God if you praise Him, if you praise the name of the Lord in any circumstance, mga kapatid. At sabi pa dito in Psalms 95 verse 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. May mga tao, mga kapatid, na ayaw sa maingay. Ayaw nila yung sobrang kaingayan, lalo na sa pagpupuri, mga kapatid. Kaya may mga taong lumalabas, parang naiilang sila. Mga kapatid, one time may lumapit po sa akin. Pagsabihan daw niya kami na patahimikin daw tayo. Dahil sobrang ingay daw natin, mga kapatid, pero tayo ay totoong anak ng Diyos. Amen, ang totoong anak ng Diyos marunong magpuri, kaya nothing can stop us from praising, mga kapatid, di ba? Meron tayong kanta na, I can stop praising His name, Jesus. Nothing can stop us, mga kapatid, walang sino man makapaghihinto sa ating mga pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya mayroong preacher, mga kapatid, na nagsabi, kung ayaw mo ng maingay na pagpupuri, hindi ka magiging masaya sa langit. Kung ayaw mo ng maingay na pagpupuri, kung ayaw mong nakakarinig ng maingay na pagpupuri, hindi ka magiging masaya sa langit. Bakit kaya, mga kapatid? Dahil sa langit, mga kapatid, punong-puno po doon ng sigaw sa pagpupuri. Punong-puno po ang lugar na yon ng adoration. Punong-puno po yon ng mga awitan. It is a place full of rejoicing and full of glorious praise, mga kapatid. Amen? Yun, ganun ang langit. Doon sa langit, mga kapatid, walang tahimik doon, hindi makapagsalita doon, mga kapatid. Lahat ay sumisigaw sila ng pagpupuri, punong-punong kanilang puso ng pag-adore, pag-exalt sa ating Panginoon, mga kapatid. Punong-puno doon ng rejoicing, ng celebration doon, mga kapatid. Amen. Sinong gustong makapunta sa langit? Amen. Tayo, di ba? Lahat tayo. Amen. Kaya habang hindi pa tayo nakakarating doon, mga kapatid, mag-ingay na tayo dito sa lupa, mga kapatid. Amen. Woo! Praise the Lord! Palakpakan pa natin minsan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! And the Bible says there are angels. Ilan kayang mga angels, mga kapatid, sa langit? So, the Bible says
There are angels of 10,000 times 10,000 and 1,000 and 1,000. Ilan po yun, mga kapatid? 100 million angels. Siguro kulang pa ito. Diba? So, the angels daw are 10,000 times 10,000 and 1,000 and 1,000. So, imagine mga kapatid, gaano kaingay yung 100 million kung sabay silang nagpupuri sa ating Panginoon. Di ba maingay yung mga kapatid? Tayo pa lamang mga kapatid, naiingayan na yung kapitbahay natin. How much more yung 100 million angels na nagpupuri sa Diyos. Maingay, there is a loud voice in heaven praising the name of God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya every time po, mga kapatid, na meron tayong gawain, services, may mga conferences, mga kapatid, it's okay to be loud in praise. It's okay, mga kapatid, as long as you praise the name of God with all your heart, with all your might. Amen. Minsan, kung punong-puno, minsan nga, pag punong-puno ka ng pagpupuri sa ating Panginoon, mapapaiyak ka pa. Minsan mapapalundag ka talaga, mapapatalon ka, mapapasayaw ka, mga kapatid, mapapatakbo ka, everything, mga kapatid, na pag-express mo ng pagpupuri sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So praise began in the very kingdom of God. Hindi po nag-originate ang praise kay David, hindi po sa atin, mga kapatid, kundi ang praise, nagsimula ang pagpupuri, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. At kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, is there a right way to praise God, mga kapatid? Amen? Sinasabi ng Bible, mga kapatid, kung paano magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? There are ways, acts of praising Him, mga kapatid. Mamaya, babanggitin ko. So, sabi dito in Revelation chapter 19, verse 6, "And I heard as it were the voice of great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth." Mga kapatid. So, ang praise, hindi po siya silensyo by actions lang, mga kapatid, but praise is vocal. Thundering, mga kapatid. Sometimes it is sung, more often it is shouted, mga kapatid. Kaya ini-encourage tayo ng song leader, worship leader dito, mga kapatid, na sumigaw tayo ng pagpupuri para sa Diyos. Mga kapatid, more often it is shouted than while standing with hands uplifted. Yun po ang praise, mga kapatid. Or by bowing low in a reverent and humble manner. So that's praise, mga kapatid. Yun po yung mga ways kung paano tayo magpuri sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At yung iba, babanggitin ko pa, mga kapatid. So, kaya mayroon tayong praise and worship, mga kapatid, sa mga gawain. Meron na ba tayong mga gawain na napuntahan na walang praise and worship, mga kapatid? Di ba parang boring yung isang gawain, parang kulang, something is missing kung walang pagpupuri sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng kalimutan, mga kapatid, itakwil, or alisin ang praise and worship, mga kapatid, dahil napaka-importante ito sa ating Panginoon. It is one of His commands, mga kapatid, na dapat nating gawin, dapat nating sundin, mga kapatid. For God inhabits the praises of His people, mga kapatid. At uhaw na uhaw lagi ang Diyos sa ating pag-adore sa Kanya, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At yung ginagawa po natin kung yung mga unbeliever, mga kapatid, kung first time nilang nakadalo dito, nagtataka sila. Actually, may bisita ako na classmate ko noon, anniversary ng church doon sa San Fernando noon, na-invite ko siya. Then after ng service, tinanong ko siya kung kamusta. Sabi niya, kasla kay lagbagtit, kunana. Kasi iiyak, tapos mamaya magre-rejoice daw ulit kami, kaya nasabi yung word, kasla kay lagbagtit, kunana. So, hindi ko makakalimutan na classmate ko, mga kapatid. Kaya yun yung nakita niya sa atin, mga kapatid, na parang, siguro nasa isip niya, parang baliw tayo, dahil pa iba-iba tayo ng emotion, mga kapatid. Pero
Nauunawaan natin yung mga unbeliever, mga kapatid, hindi nila maramdaman, mga kapatid, yung feeling na tayo ay minahal ng Diyos, tayo pinatawad, niligtas sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Pero tayo na nakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayong mahihiya. Nahihiya pa ba tayo na magtaas ng mga kamay, mga kapatid? Nahihiya pa ba tayong sumigaw? Hindi na dapat, mga kapatid. Amen? Kahit na hindi pa nagsasalita yung worship leader or praise song leader dito, mga kapatid, andun na yung nangunguna ka na nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Because you are a saint of God. You are a true saint of God, mga kapatid. Amen. So, in His words na ating nabasa, mga kapatid, make a joyful noise unto the Lord with psalms or with singing, mga kapatid. Sabi niya, kaya kumakanta tayo. Sing! Kahit na hindi ka okay. Sing, aawit ka pa rin, mga kapatid, kahit na may problema. Aawit ka pa rin, mga kapatid, ng the goodness of God. Aawit ka pa rin na ako ay magsasaya. Aawit ka pa rin, mga kapatid, ng I have a jubilee down in my heart. Amen? No matter what happens, mga kapatid, we can still sing. Amen? Amen? May mga hindi po singers dito, sinasabi nila na hindi sila makaawit, makakanta, mga kapatid, pero kahit na left to the right, to the left, to the right yung tono, mga kapatid, but if you have a heart to praise, just sing anyway, mga kapatid. Hallelujah, anyhow, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, the devil doesn't like that kind of praise. Ayaw ng kaaway, mga kapatid, yung ganong uri ng pagpupuri. Hindi ka okay, pero nagpupuri ka. Inaayawan yun ng kaaway, mga kapatid. At alam nyo ba, kapag tayo ay nagpupuri, kapag punong-puno yung puso natin ng pagpupuri, mga kapatid, naiirita ang demonyo sa atin, mga kapatid. Naiirita yung kanyang pandinig kapag malakas yung pagpupuri natin sa Diyos. Amen? Kaya kung gusto nyo pong sutilin ang kaaway, make your praise louder, mga kapatid. Amen? Pwede pala nating sutilin ang kaaway, mga kapatid. Amen? Come on! Praise the Lord! Let your praise louder, mga kapatid. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Pwede natin siyang sutilin, mga kapatid, through our praise sa ating pong Panginoon, mga kapatid. And in Psalms 100, verse 4 and verse 5, sabi niya, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Anong rason, mga kapatid, bakit natin i-adore, i-praise, magpapasalamat sa Diyos? Verse 5 says, for the Lord is good and His mercy is everlasting. Is it God good, mga kapatid? God is good, mga kapatid. Amen. And thus His mercy endures forever, mga kapatid. Ang habag niya sa atin ay nanatili hanggang sa ating henerasyon, mga kapatid. Amen. Nanatili siyang tapat, nanatili siyang mabuti sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Umulan, umaraw, sabi ko ngayon, lagi kong nababanggit, mga kapatid, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen. At kung hindi po naging mabuti ang Panginoon sa aking buhay, wala ko dito, mga kapatid. At ganoon din sa bawat isa sa atin, kung hindi po naging mabuti ang Diyos sa inyo pong mga buhay, matagal na tayong wala sa mundong ito, mga kapatid. Mabuti lagi ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Gaya na nabanggit ko kanina, sabi ni David, yes, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth, mga kapatid. Lagi-lagi, mga kapatid, si David, lagi everyday sa kanyang buhay, ito yung kanyang binabanggit lagi, anuman ang kanyang maging kalagayan sa buhay, yet he will still bless the name of the Lord. Nawa maging katulad natin si David, mga kapatid, maging katulad natin siya, mga kapatid. And I'm praying this night, mga kapatid, na maunawaan po natin kung ano ang nagagawa ng pagpupuri natin sa ating nag-iisang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus.
So remember Jehoshaphat and the men of Judah. They are surrounded and outnumbered by 3 hostile armies, mga kapatid. 3 armies ang gustong lumusob sa kanila, mga kapatid. At maliit lang na bansa itong Judah, mga kapatid. And the king, Jehoshaphat, asked God for help. Given, mga kapatid, na natatakot sila, that's why he asked God for help, mga kapatid. At ito ang solusyon ng Diyos sa bayan ng Judah, mga kapatid, and to King Jehoshaphat. Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. This is the Lord's solution, mga kapatid, to Jehoshaphat and the men of Judah. Kahit na parang pakiramdam nila na matatalo sila, mamamatay sila, mga kapatid. But here's the word of God. Here's the Lord's solution, mga kapatid. You shall not need to fight in this battle, sabi ng ating Panginoon. Ako na ang makikipaglaban para sa inyo, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. At naghahanda, mga kapatid, itong 3 armies na ito. Ito ay malalakas na army. Hindi lang po sila basta-bastang natatalo sa labanan, mga kapatid. Nagsama-sama itong 3 ito para lusubin ang bayan ng Judah, mga kapatid. Yung mga 3 armies na ito, maaaring naghahanda sila ng kanilang mga weapon, kanilang sword, kanilang shield, ang kanilang mga chariots ay ready na, mga kapatid. Pero si King Jehoshaphat, mga kapatid, ibang paghahanda ang kanyang ginawa, mga kapatid. So, ang sabi sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, instead na maghanda siya ng mga sandata, metal weapons, mga kapatid, ito ang paghahanda ng kanyang ginawa, mga kapatid. He appointed singers unto the Lord. Remember, mga kapatid, ang Judah, ibig sabihin ng pangalang Judah ay praise. So, ibig sabihin, naniniwala tayo, mga kapatid, na magagaling ang tribe of Judah, mga kapatid. Magagaling sila sa pag-awit, sa mga instruments. So, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness. And as they went out before the army and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever, mga kapatid. And they began praising the Lord, mga kapatid. At anong nangyari, mga kapatid, habang ginagawa nilang pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid, may pagkatakot sila, mga kapatid, pero nagtiwala sila sa Diyos. At habang sila'y nagpupuri ng buo sa Diyos, mga kapatid, bumaawit sila ng praise the Lord anyhow, mga kapatid, nagkaroon ng kalituhan ang 3 armies na ito. At sila na yung nagpatayan, mga kapatid. So, grabing ginawa ng Diyos, mga kapatid, na tunay nga na hindi na nila kailangang lumaban pa ang men of Judah, mga kapatid, ang tribo ng Judah, mga kapatid, bagkos ang Panginoon ang lumaban na para sa kanila, mga kapatid. At gusto kong sabihin, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, that by practicing your faith, by practicing your praise in the Lord, the impossible became impossible, mga kapatid. Do you believe that, mga kapatid? Kung lagi-laging ang pagpupuri lumalabas sa iyong bibig, lagi-lagi, mga kapatid, ang imposible ay nagiging posible, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil naniniwala si Jehoshaphat na hindi natatalo ang Diyos sa anumang laban, mga kapatid. Kaya sa Diyos siya lumapit, mga kapatid. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa nag-iisang Diyos ng Israel siya lumapit, mga kapatid. Amen? By practicing your praise in the Lord, ang imposible ay nagiging posible sa ating Panginoon, mga kapatid. And remember, Paul and Silas, mga kapatid, nasa prison cell sila. Imbis na mag-complain sila, mga kapatid, anong ginawa nila sa loob ng kulungan? Nagpuri sila, umawit sila ng pagpupuri, nanalangin sila, mga kapatid. At midnight, ang kulungan ay nagkaroon ng pagyanig. At yung tinatawag na, tawag doon, yung pintuan na nakalak ay nabuksan, mga kapatid.
Kaya ganun ang nagagawa ng matinding pagpupuri mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung imposible nagiging posible, mga kapatid. Amen. At akala natin wala ng pag-asa. Kala natin talo na tayo, mga kapatid. Kala natin wala ng solusyon sa ating mga problema, mga kapatid. Pero nung simulan natin na nagpuri sa ating Panginoon, pero nung sinimulan mong sumamba sa ating Panginoon, mga kapatid, nabago yung pakiramdam mo, nabago yung perception mo, mga kapatid, na hindi pa pala huli ang lahat, mga kapatid. Dahil may Diyos na pwede nating lapitan, mga kapatid, at tawagan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! God is so great, mga kapatid. Amen. Maraming mga ways ang ating Panginoon kung paano tayo iligtas, mga kapatid. Amen. Sa time na hindi na natin kaya, ang Diyos na ang gagawa para sa atin, mga kapatid. So keep holding on. Sabihin mo sa iyong katabi, keep holding on, brad. Keep holding on, sister. Amen. Praise the Lord. Ang encouragement na yan ay makakatulong sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Lumalakas na yung ulan. Pero patuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. So we can call on the name of the Lord. We can cry out for help, mga kapatid. At sasabihin din sa atin ng Diyos, gaya ng sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat, be not afraid, be not dismayed. Fear not, for I am with you. You don't need to fight for this battle, for the battle is not yours. The battle is the Lord's, mga kapatid. We need these words, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. May mga pinagdadaanan tayo, mga kapatid, pero ito ang salita ng Diyos na magbibigay sa ating pong kalakasan, mga kapatid, upang tayo makapagpatuloy. We are not alone, mga kapatid. Fear not, for God is with us, mga kapatid. And you don't need to fight for this battle. The battle is the Lord's, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise is an instrument of violence. Yung ginawa nila Jehoshaphat, mga kapatid, yun ang naging sanhi ng pagkalito ng three armies na ito. Ang praise pala ay isang instrumento ng violence. Sa init ng pagpupuri natin sa Diyos, mga kapatid, nalilito din ang kaaway, mga kapatid. Parang nagiging baliw yung kaaway natin kapag mainit tayo sa pagpupuri natin sa Diyos, mga kapatid. Kaya tandaan natin lagi, mga kapatid, ang pagpupuri mo, habang nagpupuri ka sa Diyos, doon siya lumalaban sa iyong sitwasyon, mga kapatid. Hallelujah! Tandaan natin, mga kapatid, ang pagpupuri mo, doon lumalaban ang Diyos sa iyong problema o sa kahit na anong sitwasyon mo sa iyong buhay, kung lagi-lagi kang nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Ano ang mga kabigatan na meron tayo sa gabing ito? Amen. Let me tell you, the Lord will fight for you. Just praise Him. Keep on praising Him, mga kapatid. Kung yung pagpupuri mo, mga kapatid, ay mababaw, mga kapatid, pero you can go deeper, mga kapatid, sa pagpupuri mo sa ating Panginoon, mga kapatid. At makikita mo ang milagro na gagawin sa iyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Nasabi ko ito, hindi lang basta narinig ko lang, mga kapatid, but I experienced this, mga kapatid, personally, mga kapatid, na the more I praise Him, mga kapatid, the more na mayroon palang kinakonquer ang Diyos sa aking buhay, mga kapatid, na papalayo na sana ako sa Diyos, mga kapatid, but ang salita ng Diyos na nanatili sa aking isipan, mga kapatid, na kinakailangan kong purihin ang Panginoon anumang sitwasyon ng aking buhay. Then, ang victory, mga kapatid, ay pinagkaloob ng Diyos sa aking mga buhay. The same as yours, mga kapatid. Amen? Magiging victorious ka kung marunong kang magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So believe in the power of praise.
there is power in your praise, kapatid. Amen. So there are 7 acts in praising. Number 1, praising in the dance. Sino po ang marunong sumayaw, mga kapatid? Sino po dito sa atin ang dancer? Dancer sa Panginoon, hindi dancer sa mundo, mga kapatid. Amen? Meron po ba sa atin dito, mga kapatid? So, hindi lahat ay marunong sumayaw. Di ba? Meron tayong nakikita, may mga ilan, mga kapatid, talagang napapaindak sila, may mga moves sila, mga kapatid, di ba? Nakakaindak sila, mga kapatid, at minsan tinatawanan natin yung mga ganong mga way, mga kapatid, pero wag nating tawanan, mga kapatid, wag nating sabihin na OA sila magpuri sa Panginoon. Isipin natin, ganon sila dahil meron silang storya, mga kapatid. Amen, narinig ko to sa isang youth camp, mga kapatid. Ganon siya magpuri. Ganon siya fire magpuri. Dahil meron siyang pinagdaanan, mga kapatid. Amen. Kaya wag nating tawanan, wag nating isipin na parang OA naman siya. Pero dahil meron siyang pinagdaanan, kaya ganon siya magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. We can dance kahit na anong steps pa yan, mga kapatid. Basta as long as nagaling sa iyong puso, mga kapatid, tama yung intention mo, tama yung motive mo, you can dance, mga kapatid. And number 2, singing. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ay marunong kumanta. May key of Y, key of X, key of Z, mga kapatid. But you can scream, mga kapatid. Pwede kang sumigaw ng pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa mundo na maingay, na kinakantahan nila yung mundo, mga kapatid. Inaawitan nila si Satanas, mga kapatid. Pero hindi natin hahayaan na mas malakas yung kanta ng sanlibutan, mga kapatid. But be a loud singers in the Lord, mga kapatid. Mas lakasan natin yung pag-awit natin sa ating Diyos, mga kapatid. Siya yung totoong Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Number 3, kneeling. Yung isang praise, mga kapatid, 1 act of praising is by kneeling din, mga kapatid. Kaya lumuluhod tayo, napapaluhod tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. And next, lifting up holy hands. Yung pagtaas natin ng ating mga kamay, mga kapatid. Alam niyo ba, sa pagtaas natin ng ating mga kamay, mga kapatid, parang sinasabi natin, hey Lord, it's me. I'm praising you, I'm magnifying you, I'm giving you adoration. Amen? At ang sign ng pagtaas ng kamay natin, mga kapatid, it is winning the battle, mga kapatid. Kaya lagi-lagi tayong magtaas ng ating mga kamay, mga kapatid, sa pagpupuri. Dahil ang simbolo nito, mga kapatid, ay victory, mga kapatid. Lagi-lagi, mga kapatid, ito ang sign ng katagumpayan, mga kapatid, sa ating mga buhay. Amen. And another act of praising, mga kapatid, clapping. Pwede ba tayong pumalakpak, mga kapatid, sa ating Panginoon? So, biblical din, mga kapatid. Oh, clap your hands, oh ye people, and shout, sabi niya. So, clapping, one way, mga kapatid, of praising God. At yung susunod, mga kapatid, shouting. Yung pagsigaw natin sa Diyos, mga kapatid. So, some people think we are crazy. Diba? Sabi ng classmate ko, kaslatay lakanog bagtit. So yun ang tingin nila sa atin, mga kapatid. But this is what the Bible says, mga kapatid. Kaya tayo pumapalakpak, sumasayaw, mga kapatid, napapalungdag, napapasigaw, mga kapatid, dahil salita ito ng ating Panginoon, mga kapatid. So hindi ba tayo mapapasigaw dahil niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan, mga kapatid? Hindi ka ba mapapasigaw dahil hinango ka sa putik, mga kapatid, at binago ng ating Panginoon? Hindi ka ba mapapasigaw dahil pinagaling ka ng Panginoon? Di ba mapapasigaw ka ng thank you, Jesus? Di ba? Amen. Hallelujah. At hindi lang yon, mga kapatid. Hindi ka ba mapapasigaw kung pinagpala ka ng ating Panginoon, mga kapatid? Amen? Dodoble, dadagdagan natin yung pagpupuri natin sa Diyos, mga kapatid, by His wonderful works sa ating mga
buhay, mga kapatid. Kaya dapat lang na pasalamatan natin ng Diyos, purihin natin siya ng buong puso, mga kapatid, dahil marami siyang ginawa sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. At sabi sa Psalms 103 verse 2, "O bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Alam nyo, mga kapatid, mahirap ang magpuri sa Diyos kung nakalimutan mo yung mga pagpapala, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Mahirapan ka kung nakalimutan mo lahat yon, mga kapatid. Hindi mo talaga may tataas yung dalawang kamay mo, hindi ka talaga makakatakbo, hindi mo talaga may bibigay yung best mo sa pagpupuri mo kung nakalimutan mo yung mga benefits na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya itong salita ng Panginoon, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Forget not, alalahanin mo, kapatid, ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Kung paano Kanya pinagaling, pinatawad sa iyong kasalanan, yun ay ang lagi nating ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Ang hirap sa pakiramdam, mga kapatid, kung mayroong isang tao na hindi ka pinatawad. Di ba? Parang ikaw yung nag-cause kung bakit siya naging ganon, mga kapatid. So, ang hirap sa feeling yung hindi ka pinatawad, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, amen, nararamdaman natin sa ating buhay na tayo ay Kanyang pinatawad. Sa lahat ng kasalanan natin, sa lahat ng karumihan nating ginawa, mga kapatid, pero sinabi pa rin ng ating Diyos, "I forgave you." Amen. Napakagandang salita ng ating Panginoon. It is true that His mercy endures forever, mga kapatid. Amen. Salamat sa habag at biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay, mga kapatid. At pwede mong balikan yung dati mong buhay, alalahanin mo, isipin mo yung nakaraan ng iyong buhay. Huwag kang bumalik doon. Tignan mo lang yung buhay mo noon at yung binago ka na ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Napakalaking difference na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya it's so good to remember the goodness of God, mga kapatid. Di ba, inaawit natin? Kay buting alalahanin, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Amen. At sa ating pananalangin, mga kapatid, you can spend more time in praising, worshiping, magnifying His name. At hindi ka pa humihiling, mga kapatid, wala pa yung supplications, wala pa yung mga bagay na hinihiling mo sa Diyos, mga kapatid, by your genuine praise, mga kapatid, mayroon ng kasagutan ang yung pananalangin, mga kapatid. Agad-agad na binibigay ng ating Panginoon, pinagkakalob na niya sa atin, mga kapatid, yung ating mga supplications, mga kapatid, dahil sa ating genuine praise. Hallelujah. There are times na ganito, mga kapatid. At gawin po nating kultura. Sabi nga nung Wednesday, mga kapatid, yung Bible study natin, gawin nating kultura ang gratitude. Gawin nating kultura ang pagpapasalamat at ang magpuri sa ating Panginoon. I-practice natin lagi, mga kapatid, na everyday sa iyong buhay, the Lord is still good. The Lord is still good, mga kapatid. Amen. Lagi-lagi practice natin, mga kapatid. Napapansin ko ito, mga kapatid, every time na pinapractice ko ito, every time na sinasambit ko, mga kapatid, the more pala na marami akong mga victories na tinatanggap sa aking mga buhay, mga kapatid. Amen. Kung lagi-lagi tayong nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. And there are prayers din, marami tayong pinag-pray na hindi pa nasasagot. Anong magiging reaction natin? Anong magiging attitude natin, mga kapatid? You can make a choice, either na magko-complain ka sa Diyos, or you can make a choice to give Him praise. Amen. Anong choice mo, mga kapatid, kung hindi pa nasasagot ang Diyos ang iyong panalangin? I have made my choice to give Him praise, mga kapatid. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So we are surrounded. Hindi lang natin napapansin, mga kapatid,
dahil nasa flesh pa tayo, but there are multitudes of angels, invisible angels, mga kapatid, as we praise. Nagpupuri din sila sa ating Panginoon, mga kapatid. As we praise the name of the Lord, we are performing faith. Amen. Lagi nating isipin ang bagay na ito, mga kapatid. The more na binibigay mong lahat ng pagpupuri mo sa Diyos, isipin mo, pananampalataya mo yan sa Diyos. Tinataas mo ang pangalan ng Diyos dahil naniniwala ka na kahit anumang sitwasyon ng iyong buhay, mga kapatid, ay kayang-kaya ng Diyos, mga kapatid. Anuman ang ating hinihiling sa Kanya ay kayang-kaya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. There is a song, mga kapatid, sa iba, familiar, mga kapatid, sabi niya dito, in every mountain, you brought me over. There are mountains, mga kapatid. Mountains bukas, may mountains sa susunod na araw, may mountains sa susunod na taon. Pero sabi ng kantang ito, but every mountain, He brought us over. And every trial, mga kapatid, He'll see us through, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. At sa bawat pagpapala, mga kapatid, tayo ay iniingatan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. There are rocky mountains, there are trials, mga kapatid, na parang hindi natin kaya sa buhay na ito, mga kapatid, na parang give up na. But there is a solution, mga kapatid, na pwede mong gawin sa iyong buhay, and that is to give Him praise. Amen. Hiniling kong bawat isa na tayo ay tumayo sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi tayo nag-iisa, hindi lang tayo ang nagpupuri, mga kapatid. Kasama natin ang mga angels, mga kapatid, na nagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Kung pwede lang, hilingin natin sa Diyos na pwede nating pakinggan yung pagpupuri ng mga angels, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba tayong magkaisa na purihin ng Diyos? Hallelujah. Kung nahihirapan ka na itaas ang iyong kamay, kayanin mong itaas ang iyong kamay. Sige, itaas mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah, Jesus. Maniwala tayo sa Diyos. Hallelujah, 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 Jesus. Yes, Lord. I will give you more praise. I will give you more praise, Lord. Hallelujah, Jesus. In any circumstance, Lord, I will praise you. I will give you praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Saya, Sister Lina. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maaring mga kapatid, itong bagay ang nawawala sa atin. Amen. Yung tunay na pagpupuri sa ating Panginoon sa kabila ng mga sirkumstansya, amen, na ating napagdadaanan sa buhay, mga kapatid. God is asking us that the best or the best solution that we can do, mga kapatid, ay ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. And by blessing God, mga kapatid, amen, hindi niya tinitignan yung bagay na hindi natin kaya, mga kapatid. Amen. Just like, mga kapatid, yung tinatawag na fall of the wall of Jericho, amen, nandun lang na sinunod nila kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Nakinig sila sa ating Panginoon. Amen. At sa bawat dumadaan sa ating buhay, merong layunin ang ating Diyos, mga kapatid. Bakit tayo dumadaan sa mga bagay-bagay na ito? Amen. Church, tinitignan din ng Panginoon kung paano tayo maghintay patiently. Amen. Sa ating Diyos, na habang hinihintay natin siya, mas lalo nating sinasabing kailangan natin ang Diyos. Amen. Kailangan natin ang ating Diyos. At sa paghihintay natin sa Kanya, mga kapatid, patuloy ka pa rin sumunod sa Panginoon. You need not to question God.
Yun yung sinasabing praising and blessing. You can bless God by not questioning bakit nangyari ang bagay na yon sa'yo. But church, you can praise God because yung pangako ng ating Panginoon, pinanghahawakan mo. Dahil kapag ang Diyos ang nangako, kailanman ito hindi mapapako, mga kapatid. Sino ang hindi makakapagbigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon? Kahit na anong sirkumstansya meron tayo, kaya natin, mga kapatid. Dahil alam natin, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Sige, palakpakan mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Habang inaalala mo ang kanyang kabutihan. Amen. Can you sing that song? Alam kong may magagawa ang Diyos, kaya ikaw ay nagpupuri pa rin at hinihintay mo ang katugunan ng panalangin natin sa ating Panginoon. May magagawa ang Diyos, kaya tayo nandirito. May magagawa ang Diyos, kaya tayo ay nananalangin. May magagawa ang Diyos, kaya tayo ay nagpupuri. Kaya may magagawa ang Diyos. Kaya ralabaho siya, kaya ralabaho. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah! Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Manalig ka sa Panginoon, may magagawa ang Diyos. Patuloy kang magpasalamat, may magagawa ang Diyos. Patuloy kang magpuri sa Panginoon, may magagawa ang Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay may bago araw-araw. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Patuloy mo lang siyang purihin, kapatid. Pwede kang sumigaw.